Hello guys, kumusta no? Meron tayong titesting na project natin na Class D amplifier na switching TL494 Class D amplifier no. So single supply lang ito. So ang core natin is 100 UH. Tapos yung kanyang power output is yan, yung dalawa na yan. So IGBT yung ginamit natin din dyan. Tapos ito MGE, tsaka MOSFET ito. Yung N16 na MOSFET no. Nabunot ko to sa regulator ng SMPS. Ito. Yung sa drive niya no. Regulator niya. So, capacitor natin is 1000 UF, 100 volt. So, dito yung sa gilid. Ayan. 100 volt. So, dalawa kasi switching siya. So, yung gitna nito, yung bias niya is nasa mataas to ngayon supply natin, 150. So, dapat dito, 70. Yung gitna niya, yun yung positive side ng akibari ground ng speaker. So ito yung out na galing dito sa natin sa inductor no. So actually sa ngayon 114 yung niya, supply niya. So ito yung gamit nating transformer. So malaki siya, so di kaya ng bulb umiilaw. So pag i-on natin to, yan, so umaabot siya ng 153 volt. Single supply lang to, so positive tsaka negative na supply. So cancel yung ground nito no, dito. So wala nakakonek ang ground dito sa supply natin. So ganon yung setup nito. So ito yung niya, nakaset tayo sa monitor sa out nito speaker. Ito yun. So papunta yan dito sa dummy load natin, yan yung ginagamit nating dummy load ngayon, 750 watts load yan. So tatry natin ito ngayon kasi hindi tayo pwede magano ng speaker kasi nga gabi na. So need natin mag dummy load lang So, tatry natin. So, naka na siya. Kauna yan. So, ito yung natin. Nakauna rin. So, i-bulb natin. I-off natin to. So, monitors out. So, 153. So, ito yung kauna yan yung switching niya na supply bias. Yan o. So, ito yung gamit natin na 12 volt bias. Ito. So, nakauna yan dito. Ayan o. So, ipipihitin natin to. Tapos, i-monitor natin yung out. So, naka 50 tayo guys ha. Naka 50 tayo. Ayan. So, i-monitor niyo yung out. Tumutunog, narinig nyo. So ganon siya ang umaabot siya ng actually umaabot siya ng 40 no. So hanap tayo ng malagabog ito, malagabog na audio. So titingnan natin. Nawala ulit. Nawala eh. Ito, maabot na 50 guys. Maabot ng 50 yung kanyang
Pain natin kung mainit pa. Okay lang naman. Ulit. 50. So kahit ganyan lang yung output niya, pwede na, no? So nasa maabot ng 50 yung ano niya, sumasagad. Yung out niya sa speaker, no? 40 to 50, so mataas. Kasi nga, mataas din yung supply natin eh. 150 volt. So normal lang talaga, naaabot siya ng mga 50. Kasi nga, dapat yan ay yung kalahati ng kanyang supply pag single supply siya. So halos sumasagad siya yung, so kasi supply natin 50 VEC. So kahit mga 40 lang to, pwede na. Mga 40 volts lang. AC ang out. So mataas na to. Maganda na ang tunog nito. Super linaw na nito. Maganda na ito pang ano. Gusto ko lang nito kasi pang mid-high ko siya. Gusto ko siyang ipang mid-high kaya ganun. So yun lang guys. Salamat sa ano. So yung modification nito i-post ko na lang sa ano natin, channel natin saka sa group natin sa Facebook. Yan, TL494 ito. Hindi ko makita dyan. Malabo eh. Ayan. TL494 yan. So ito pala yung drive ng high side. Ito yung drive, itong dalawa drive ng low side. So ang ano natin ito 100 UH kasi nga ang supply natin is 150 volt, no? So kaya tinaasan natin din to. Nung kagabi tinisting ko sa 110 volts. So ang umaabot siya ng mga 40 AC. So pero yung supply natin is 110 lang. So pwede na rin. Okay na siya, no? So ngayon nagtaas tayo sa 150 kasi curious ako eh. Gusto ko lang siya i-testing sa mataas. So ang umaabot siya ng sa 150. So umaabot siya ng ganun na halos 50 volt din yung sinasagad yung kanyang AC out, no? So nasa mga 600 yun pag naka 4 ohms. So pag naka 8 ohms, so nasa mga 350, mga ganun, 300. So pwede na rin, hindi na masama, no? Maganda na siya tumunog. Tsaka matibay naman yung ano natin dito kasi IGBT yan, you know, dalawa na yun. IGBT, so matibay yan, hindi yan basta-basta umiinit. So ito lalagyan natin ng heatsink kasi mataas yung supply natin para durable siya. So yun lang guys, thank you. Hanggang sa muli natin mga vlog, no? Lodski TV, bye bye.